Again, good morning mga bro. This is Raj and welcome to my channel once again. At for today's video ay tayo ay magpapalit ng baterya nitong ating CT125 Badiana Kawasaki. No, dahil almost 5 years na hindi napapalitan ito. At ito pa yung stock na battery nitong ating CT125, pero ngayon ay parang ayaw na niyang umandar, no? Using the ignition. So papakita ko muna sa inyo kung bakit kailangan ng palitan yung baterya ng ating motor, no? CT125. Okay, so ito, as you can see, ito umiilaw pa naman, naka-neutral siya, no? Yan. So umiilaw pa naman, tapos hindi lang talaga makapag-start using the ignition. So this time try natin na turn on using the ignition. So ito, okay pa yung kanyang busina. Tapos itong starter, ayaw. Ayaw na talaga, no? So sulit naman kasi nasa 4 years and 11 months na itong motorsiklo na ito, at ang battery niya nga ay stock pa. So bubuksan na muna natin itong compartment ng baterya. So pagkabukas ito, nakita natin madumi, saka kailangan ng talagang palitan ito. Ayan. So dito guys, bago nyo makuha itong battery mismo, ito kailangan tanggalin, no? Itong nut na ito. Papakita ko muna, ha. Ayan. Itong nut na ito kailangan mo ng bolt ba ito? Bolt pala. Itong bolt na ito kailangan mo nang tanggalin, no? Kasi may bracket yan papunta dito. Okay, tatanggalin muna natin gamit ng 10mm socket wrench. Ayan, tapos maluwag na, tanggalin nyo lang, kaya ay pwede nang kamayin. Ayan, kamayin na natin, no? Mas mabilis. Okay, ito na siya, natanggal na. So guys, tatandaan nyo po na ang ating mga baterya ay meron po siyang negative terminal, which is the black. Ito. Tapos yung positive ay red. Palagi yan. Pag positive, red palagi ang kulay na ilalagay nila. So pwede na natin tanggalin ito. Ayaw niya. Okay, so pwede na natin ubutin. Ayan, natanggal na siya. Tapos ano naman natin natanggalin ito, yung positive terminal. Okay, ayan, natanggal na. Marami na rin kalawang. Corroded na siya. Ayan. Tapos ito naman isa, yung negative. Okay, corroded na rin. Oh, ito medyo okay pa. So ayan, ito yung lumang baterya natin, stock battery. Ayan, ETC4-BS.
Ayan, lumang-luma na. Magpo 5 years na. Ayan pa lang papakalitan. Tapos, bumili ako ng brand new na battery sa Shopee. At, ito, bubuksan muna natin. Ito siya. In-order ko sa Shopee. At, syempre, Kawang Pinoy ang ating in-order. Motolite. Ito yung papalit natin. Tapos, ano din siya? Maintenance free. Yung battery. Motolite. Okay. Ito yung in-order ko. Maayos ang pagkabalot. Dito sa taas, meron siyang karton na pang anti-spill. Okay, ang sabi doon sa installation ay check for battery polarity and correct connections. Keep battery clean and dry. Okay. So bago natin ibabalik or ilalagay itong bagong battery natin, ay kailangan muna natin linisan ng konti, no? Yung compartment ng ating battery. Kasi matagal na naman natin bubuksan for maintenance. Tatanggal pala ito. First time ko eh. First time na bukas yung compartment. Okay. Ayan. Okay na siya. Nabalik na lang natin ito. Okay, bubuksan muna natin itong bagong baterya natin. So kung mapapansin nyo guys, no, MF4L plus B. Ito, ETC4BS. So ito guys, ito lang yung pinapasihan. Itong 4 na ito, parang code ito ng required kapag bibili ka ng battery para sa motorcycle. Tapos meron din 5L, ito na yung yata 6 at 7L parang. So ito, pinili ko, ito na pinagpasihan ko itong 4 na ito. Tapos tinanong ko dun sa seller, yung Motolite, tama naman daw. Binigyan niya ako ng dimension itong battery na ito. Kasi kung hindi angkop, ay maaring ito ay hindi kakasya dyan. So sana tama yung hula-hula ko. Okay, meron siyang positive at saka negative na signs, which is for the terminals. Dito yung negative. Oops, meron na hulog. Ayan, may bago palang ano, screw, nut, yeah, bolt and nut kasama na. Salamat seller. Okay, so eto na siya. Compatible pala siya sa ibang ano pa, YTX4L BS. Tapos ito YTC5S saka YT4L BS. Okay, so maayos ang pagkabalot nyo. Walang spill ng liquid. Dito na natin. Wala na. Okay. So, ito yung bago nating baterya. Ito yung Motolite. So, sana pasya sa dito. Basta na akong bumili. Tinanong ko sa seller. Ayan. So, ito yung bago nating battery. No, ito ay lead acid at maintenance free. So, subukan muna natin kung kakasya. Guys, swak na swak siya. Ayan, swak na swak. Tama yung nabili ko. At ito, 12 volts, 4 amperes.
ayaw na mabunot. Okay, so ito talaga yung tamang ano niya. Balik natin yung luma. Ayun. So, konting diferensya lang siguro dito sa mga gilid. Pero medyo maluwag ito ng konti, yung original. Itong bago natin. Ayan. Fit na fit pa siya kasi sa game sa original, diba? Okay. Hindi ako nakapagpalabas ng ng tester para i-ano dito, testing muna yung terminal. Ito ba ay 12 volts na, kasi kapag naka-stock doon sa mga seller, kapag naka-stock ay nagkakaroon ng discharging yung battery. So kapag nag-start ito at nag-charge na, goods na talaga. At kung hindi, ay pwede naman na i-kickstart lang muna natin para mag-charge siya. Yun na, tuloy-tuloy. Okay, ito yung luma, ito yung bago. Tandaan nyo na po, ito MF4L-B, ito ATC4-BS. Itong 4 na ito yung pinagbasihan ko, no, sa mga baterya. So siyempre may konting research din tayo sa mga battery. Okay, so ito na, mamaya ay susubukan natin paanda rin itong motor natin. So dahil mayroong bagong bolt and nut, gagamitin na rin natin yung bago. Okay, unahin ko muna yung negative. Saan ba ito? Okay. Dito yan sa ilalim. Ayun, pumasok dito. Ito yun, ito yan sa ilalim. Okay. Tapos tanya natin. Okay, ipasok natin dyan sa kabilaan. So walang tagtag, fit na fit. Lalagyan na natin yung negative terminal. Okay, so dahil tayo dito, pwede dyan. So lalabas natin ng konti. Tapos itong positive. Positive terminal, doon siya mapupunta sa plus side. Okay. Huwag po kayo magkamali. Ito, positive sign. Ito yung pula. Yan siya, positive sign. Ayan, siguraduhin. Okay, papasok po natin ito. Tapos hihigpitan na. Okay, so ayan na guys, itong positive terminal.
Tapos itong negative. Ayan. Okay, so ibabalik na natin yung cover niya. Ayun. Ganyan lang pala siya. Ayan, tapos papasok natin yan. Bolt. Ito. Hindi ko nakita. Ayan. Okay na. Okay, so ibabalik na natin yung mga tools dito. Ayan, okay na. Tapos, ito, isusuksok natin. Sana umandar siya, no? Sana tama yung ginawa natin. Okay. Okay. Ayos na. Ayan, ito. Dapat merong proper disposal nitong mga batteries natin, ano. So, hanapan ng paraan kung paano ito may dispose kasi lead acid ito. Okay. So, ito na yung susi natin. Kaya natin paandarin kung meron ng karga itong battery na ito. Okay. So, umilaw yung neutral. Umilaw, ayan. Umilaw siya. Tapos, try natin kung aandar. Uy! One click! One click! Ayos! Sige nga. So, ibig sabihin merong karga itong battery na to. Start. Ayan. Diba? Ayos na. CT125 natin. Ayan. So guys, ayan, kung kayo ay naghahanap ng baterya para sa ating CT125 Badja na Kawasaki, ay pwede rin na ilalagay ko yung link sa description. Ipipin ko na lang kaya. Binili ko lang din sa Shopee ng 515. Meron siyang shipping discount, no? I think 50 pesos na lang yung binayaran ko sa shipping. So 515, meron na kayong bagong baterya para sa inyong CT125. So titingnan nyo lang. Etong, halimbawa ganito, yung code na ET
Z4BS. Tingnan nyo lang doon sa baterya nyo at hindi kayo magkakamali, no? Tanungin nyo na rin yung seller kung ano yung dimension ng battery para kagaya nito, swak na swak siya dito sa ating battery compartment. Ayan. So, another successful tutorial, no, sa pagpapalit. Kasi yung ibang nahihirapan, kailangan mo pang dalhin yung battery doon mismo sa nagbibenta ng mga baterya. No? So, ito, hindi mo na kailangan. Order mo na lang doon sa Shopee or kaya sa Lazada. At tama yung mabibili mo. Basta, tingnan mo na palagi yung code na nandun sa lumang battery. No? O di kay, you take a picture, then dalhin mo doon sa nagbibenta ng mga batteries, mga parts ng motorsiklo. So, pagkita nyo sa kanila, ayan, alam na yan din nila. Pero, mas mainam kung kayo ay order na lang sa Shopee, meron namang discount. At, i-guide kayo ng seller kung anong klaseng battery at ano ang mas convenient sa inyo kasi hindi na kayo kailangan pumunta pa dun sa mga shops na nagbibenta ng battery. Ayan. This is Raj Bising Adventures. Thank you so much for watching. Love God, love people, love my City 125. Bye-bye.